Tekstong deskriptibo. Ano nga ba ang tekstong deskriptibo? Ang tekstong deskriptibo ay nagtataglay ng mga kaukulang detalye sa katangian ng isang tao, lugar, bagay o pangyayari. Ang tekstong ito ay laging sumasagot sa tanong na ano. Ito ay mahintulad sa isang larawang ipininta o iginuhit kung saan kapag nakita ito ng iba ay parang nakita na rin nila ang orihinal na pinagmulan ng larawan. Subalit sa hapil na pintura o pangkulay, mga salita ang ginagamit ng may paksa para sa isang palaisipan. Mga pang-uri at pang-abay ang karaniwang ginagamit ng manunulat sa anumang bagay na nais niyang magbigyang buhay sa imahinasyon ng mambabasa. Dalawang uri ng paglarawan sa tekstong deskriptibo. Subjektibo, nakabatay sa mayamang imahinasyon. Objektibo, ito ay may pinagbatayang katotohanan. Cohesive device sa tekstong deskriptibo. Ito ay ginagamit ng manunulat o naglarawan upang magkaroon ng mas maayos at mas malinaw na daloy ng kaisipan sa isang teksto. Ang cohesive device ay kailangan upang mas higit na makita at maunawaan ang kahulugan o kabuluhan ng bawat bahagi ng teksto. Limang pangunahing cohesive device: referensya, substitution, ellipsis, pag-ugnay, kohensya, leksikal. Referensya. Ang cohesive device na ito ay ang paggamit ng mga salita maaaring tumukoy sa paksang pinag-usapan. Dalawang uri ng referensya. Hanapura, kung kailangan bumalik sa tekstong upang malaman kung sino o ano ang tinutukoy. Katapura, nauna ang panghalip at malalaman lamang kapag ipinagpatuloy ang pagbabasa. Substitution, ito ay ang paggamit ng ibang salita na papalit at halip na mauulit ang salita. Example, sa halip na nawala ko ang iyong libro, papalitan ko na lang ng iyong libro. Ay gagawing, nawala ko ang iyong libro, papalitan ko na lang ng bago. Ellipsis, ito ay pagbabawas ng ibang parte ng pangungusap pero hindi mababawasan ang diwa at sapagkat makakatulong na ang naunang pahayag upang matukoy ang nais iparating o ipahiwatig. Example, bumili si Ralph ng 3 laruan at si Danton na may 2. Pang-ugnay. Ang paggamit ng pag-ugnay na at para pag-ugnayin ang mga pangungusap, parirala o sugnay. Kohensyong leksikal. Ito ay mabibisang salita na ginagamit sa teksto para magkaroon ito ng kohesyon. Dalawang uri ng kohensyong leksikal. Reiterasyon, kapag ang ginawa o sinasabi ay nauulit ng ilang beses. Ang reiterasyon ay may 3 uri. Kolokasyon, mga salitang karaniwang nagagamit ng magkapareho o may kaugnay at isa't isa, kaya pag nabanggit ang isa ay maaari din maisip ang isa. Example, tatay, nanay, guro, mag-aaral, maliit, malalaki. Paglarawan sa tauhan. Ang paglarawan sa tauhan ay ang paglarawan sa pisikal na anyo at katangian ng
bibigyang buhay na tauhan, ngunit hindi sapat na may larawan lang ang itsura at mga detalye ng tauhan. Sa halip, dapat maging makatotohanan din ang paglarawan dito. Halimbawa, ang aking kaibigan ay maputi, matangkad at may matangos na ilong. Paglarawan sa damdamin o emosyon. Ito ay bahagi rin ng paglarawan sa tauhan, subalit ito ay nakatuon lamang sa damdamin o emosyon taglay ng tauhan sa pamamagitan ng paglarawang ito. Madadama ng mambabasa ang mga emosyon ng tauhan. Paglarawan sa tagpuan. Ang paglarawan sa tagpuan ay ang paglarawan sa tamang lugar at panahon kung saan at kailangan naganap ng akda. Paglarawan sa mahahalagang bagay. Ito ay ang paglarawan sa isang napakahalagang bagay sa akda. Sa maraming pagkataon sa isang mahalagang bagay, umiikot ang mga kaganapan sa akda at ito rin nagbibigay ng mas malalim na kahulugan.